Greetings, future criminologists. Welcome to another exciting criminology review session. Today, we'll be exploring law enforcement administration with 10 essential questions and answers, set 6A, to test your knowledge and deepen your understanding. Make sure to watch until the end. You won't want to miss these key insights. And don't forget to like, share, and subscribe for more criminology review content. Stay safe, stay motivated, and keep striving for success. This is Cesar Lombroso, here to guide you on your journey to becoming a criminologist. Let's get started. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. Welcome to our comprehensive review session. In this video, we'll be tackling a series of multiple choice test questions to help you prepare effectively for your upcoming exam. Stay focused, take notes, and let's work through each question together to strengthen your understanding and boost your confidence. Let's begin our review. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. A method of collection of information wherein the investigator tails or follows the person or vehicle. A. Research. B. Undercover operation. C. Casing. D. Surveillance. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Surveillance. Explanation of each choice. A. Research. This refers to a systematic process of collecting and analyzing information to increase our understanding of a phenomenon or topic. It involves methodologies such as experiments, surveys, or studies but does not typically include following people or vehicles. B. Undercover operation. This is a type of investigation where an investigator assumes a false identity to gather information or evidence without the target knowing they are being investigated. It usually involves blending in with the environment or group under investigation rather than directly following someone. C. Casing. This term refers to the act of inspecting or observing a location, such as a building or area, to gather information for a possible criminal activity, such as a robbery. It does not typically involve following a person or vehicle but instead focuses on studying a location or target. D. Surveillance. Surveillance is the method in which an investigator closely watches or follows a person, group, or vehicle to gather information, typically to observe their activities or interactions. This can involve physical tailing or using technology such as cameras. Thus, surveillance is the appropriate term for an investigation method that involves following a person or vehicle. A. Pananaliksik. Ito ay tumutukoy sa isang sistematikong proseso ng pagkolekta at pagsusuri ng impormasyon upang mapataas ang ating pag-unawa sa isang phenomenon o paksa. Kabilang dito ang mga pamamaraan tulad ng mga eksperimento, survey, o pag-aaral ngunit hindi karaniwang kasama ang pagsunod sa mga tao o sasakyan. B. Undercover na operasyon. Ito ay isang uri ng pagsisiyasat kung saan ang isang investigador ay nagpapalagay ng isang maling pagkakakilanlan upang mangalap ng impormasyon o ebidensya ng hindi alam ng target na sila ay iniimbestigahan. Ito ay kadalasang nagsasangkot ng paghahalo sa kapaligiran o grupong nasa ilalim ng investigasyon sa halip na direktang sumusunod sa isang tao. C. Casing. Ang terminong ito ay tumutukoy sa pagkilos ng pag-inspeksyon o pagmamasid sa isang lokasyon, tulad ng isang gusali o lugar, upang mangalap ng impormasyon para sa isang posibleng kriminal na aktibidad, tulad ng isang pagnanakaw. Karaniwang hindi ito nagsasangkot ng pagsunod sa isang tao o sasakyan ngunit sa halip ay nakatuon sa pag-aaral ng isang lokasyon o target. D. Pagsubaybay. Ang surveillance ay ang paraan kung saan ang isang investigator ay maingat na binabantayan o sinusundan ng isang tao, grupo, o sasakyan upang mangalap ng impormasyon, karaniwang upang obserbahan ang kanilang mga aktibidad o pakikipag-ugnayan. Maaaring may kinalaman ito sa pisikal na tailing o paggamit ng teknolohiya tulad ng mga kamera. Kaya, ang pagsubaybay ay ang naangkop na termino para sa isang paraan ng pagsisiyasat na kinasasangkutan ng pagsunod sa isang tao o sasakyan.
This is a person who does detective work for hire, reward or commission, other than members of the AFP, BJMP, provincial guards, PNP or any law enforcement agency of the government. A secret agent. B. Tiktik. C. Private detective. D. Undercover. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Private detective. Explanation of each choice. A secret agent. A secret agent is typically employed by a government agency to gather intelligence or conduct undercover operations, often in national security or espionage work. They do not work for hire, reward, or commission outside of governmental duties. B. Tiktik. This term is a slang or colloquial term in the Philippines that refers to an informant or a snitch who provides information, often to the authorities. They are not typically professional detectives and usually do not perform investigations for hire. C. Private detective. A private detective, also known as a private investigator, is a professional who is hired by individuals or organizations to conduct investigations. They operate independently and are not part of any government law enforcement agency like the AFP, Armed Forces of the Philippines, or PNP, Philippine National Police. They typically work for hire, reward, or commission to solve cases such as missing persons, fraud, or infidelity. D. Undercover. An undercover investigator or agent is someone who hides their identity to infiltrate a group or situation to gather information, often working for law enforcement or security agencies. While they may gather evidence covertly, they are typically part of a law enforcement agency, not hired externally for commission. Thus, a private detective fits the description as someone who does detective work for hire, outside of governmental law enforcement agencies. A lihim na ahente. Ang isang lihim na ahente ay karaniwang ginagamit ng isang ahensya ng gobyerno upang mang-alap ng katalinuhan o magsagawa ng mga undercover na operasyon, kadalasan sa pambansang seguridad o gawaing especially iya. Hindi sila nagtatrabaho para sa upa, gantimpala, o komisyon sa labas ng mga tungkulin ng pamahalaan. B. Tiktik. Ang terminong ito ay isang balbal o colloquial na termino sa Pilipinas na tumutukoy sa isang impormante o isang snitch na nagbibigay ng impormasyon, kadalasan sa mga awtoridad. Hindi sila karaniwang mga profesional na detective at kadalasan ay hindi nagsasagawa ng mga pagsisiyasat para sa upa. Si pribadong detective. Ang pribadong tiktik na kilala rin bilang isang pribadong investigador ay isang profesional na kinukuha ng mga individual o organisasyon upang magsagawa ng mga pagsisiyasat. Nag-iisa silang nagpapatakbo at hindi bahagi ng anumang ahensyang nagpapatupad ng batas ng gobyerno tulad ng AFP, Armed Forces of the Philippines, o PNP, Philippine National Police. Karaniwan silang nagtatrabaho para sa upa, gantimpala, o komisyon upang malutas ang mga kaso tulad ng mga nawawalang tao, panloloko, o pagtataksil. D. Undercover. Ang isang undercover na investigador o ahente ay isang taong nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan upang makalusot sa isang grupo o sitwasyon upang mang-alap ng impormasyon, kadalasang nagtatrabaho para sa mga tagapagpatupad ng batas o mga ahensya ng seguridad. Bagamat maaari silang mang-alap ng ebidensya ng patago, kadalasan sila ay bahagi ng isang ahensyang nagpapatupad ng batas, hindi kinuha sa labas para sa komisyon. Kaya, ang isang pribadong tiktik ay umaangkop sa paglalarawan bilang isang taong gumagawa ng detective work for hire sa labas ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng pamahalaan. The uprightness in character, soundness of moral principles, honesty and freedom from moral delinquencies is referred to as A. Integrity. B. Loyalty. C. Discretion. D. Moral. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Integrity. Explanation of each choice. A. Integrity. Integrity refers to the quality of being honest and having strong moral principles. It involves uprightness in character, consistently doing the right thing, and adhering to ethical values, even when no one is watching. This is directly related to sound moral principles and freedom from dishonesty or moral failings. B. Loyalty.
Loyalty is the quality of being faithful and supportive to someone, an organization, or a cause. It involves a commitment to remain reliable and dedicated but is not necessarily connected to moral principles or upright character. C. Discretion. Discretion is the ability to make responsible decisions or to act in a way that avoids causing offense or revealing private information. While it involves careful judgment, it doesn't directly relate to moral soundness or freedom from delinquencies. D. Moral. This refers to principles or standards of behavior that guide what is right and wrong. While it is associated with ethical conduct, it is a broader term, and the question specifically refers to uprightness in character and honesty, which are more accurately described by integrity. Thus, integrity is the best choice because it encapsulates honesty, moral soundness, and freedom from moral wrongdoing. A. Integridad. Ang integridad ay tumutukoy sa kalidad ng pagiging tapat at pagkakaroon ng matibay na mga prinsipyo sa moral. Kabilang dito ang pagiging matuwid sa pagkatao, patuloy na paggawa ng tama, at pagsunod sa mga etikal na halaga, kahit na walang nanunood. Ito ay direktang nauugnay sa matibay na mga prinsipyo sa moral at kalayaan mula sa hindi katapatan o mga pagkabigo sa moral. B. Katapatan. Ang katapatan ay ang kalidad ng pagiging matapat at sumusuporta sa isang tao, isang organisasyon, o isang layunin. Ito ay nagsasangkot ng pangako na manatiling maaasahan at dedikado ngunit hindi kinakailangang konektado sa moral ng mga prinsipyo o matuwid na karakter. C. Pagpapasya. Ang discretion ay ang kakayahang gumawa ng mga responsableng desisyon o kumilos sa paraang maiwasang magdulot ng pagkakasala o pagsisiwalat ng pribadong impormasyon. Bagamat nagsasangkot ito ng maingat na paghatol, hindi ito direktang nauugnay sa moral na kagalingan o kalayaan mula sa mga delinkuwensya. D. Moral. Ito ay tumutukoy sa mga prinsipyo o pamantayan ng pag-uugali na gumagabay sa kung ano ang tama at mali. Bagamat nauugnay ito sa etikal na pag-uugali, ito ay isang mas malawak na termino, at ang tanong ay partikular na tumutukoy sa katapatan sa pagkatao at katapatan na mas tumpak na inilalarawan ng integridad. Kaya, ang integridad ay ang pinakamahusay na pagpipilian dahil ito ay sumasaklaw sa katapatan, moral na kagalingan, at kalayaan mula sa moral na maling gawain. Going east while foot patrolling and turning right after reaching the end of your beat and turning right after reaching the other end of the road and again turning right until you completed the cycle by reaching back to your origin of patrolling. What patrol pattern have you applied? A. Clockwise. B. Straightway. C. Counterclockwise. D. Freewheeling. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Clockwise. Explanation of each choice. A. Clockwise. This term describes a movement pattern that follows the direction of a clock's hands. In the scenario, after starting by going east, you turn right at each point, which describes a circular or rectangular movement in the direction of a clock's hands. Therefore, this is a clockwise patrol pattern. B. Straightway. A straightway pattern would imply moving in a straight line, without making turns. Since the patrol involves multiple right turns, this does not match the description of a straightway pattern. C. Counterclockwise. This would involve making left turns instead of right turns. In the scenario, the turns are all to the right, which is the opposite of counterclockwise movement. D. Freewheeling. This pattern suggests a random, unplanned movement without following a set path or direction. Since the described patrol is structured with specific turns, it does not match a freewheeling pattern. Thus, the patrol pattern described is clockwise. A. Clockwise. Ang terminong ito ay naglalarawan ng pattern ng paggalaw na sumusunod sa direksyon ng mga kamay ng orasan. Sa senaryo, pagkatapos magsimula sa pamamagitan ng pagpunta sa silangan, kumanan ka sa bawat punto na naglalarawan ng isang pabilog o parihabang paggalaw sa direksyon ng mga kamay ng orasan. Sa makatuwid, ito ay isang clockwise patrol pattern. B. Agad-agad. Ang isang straightway pattern ay nagpapahiwatig ng paglipat sa isang tuwid na linya nang hindi lumiliko. Dahil ang patrol ay nagsasangkot ng maraming pagliko pakanan, hindi ito tumutugma sa paglalarawan ng isang diretsong pattern. C. Counterclockwise. Kabilang dito ang pakaliwa sa halip na pakanan. Sa senaryo, ang mga pagliko ay pakanan, nakabaligtaran ng counterclockwise na paggalaw.
D. Freewheeling. Ang pattern na ito ay nagmumungkahi ng random, hindi planadong paggalaw ng hindi sumusunod sa isang nakatakdang landas o direksyon. Dahil ang inilarawan na patrol ay nakaayos na may mga partikular na pagliko, hindi ito tumutugma sa isang pattern ng freewheeling. Kaya, ang patrol pattern na inilarawan ay clockwise. Which theory of patrol state that police visibility increases the opportunity to apprehend criminals by soothing them and letting them believe that their crimes will not be detected? A. Low-profile theory. B. High visibility. C. Theory of omnipresence. D. Team policing. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Theory of omnipresence. Explanation of each choice. A. Low-profile theory. This theory suggests that the police should maintain a low visibility or presence to observe criminal activity without being noticed. It is typically used in undercover or covert operations where officers aim to catch criminals off guard. B. High visibility. While this theory suggests that the police should maintain a highly visible presence to deter crime, it does not specifically focus on the psychological effect of making criminals believe they cannot commit crimes without being caught. C. Theory of omnipresence. This theory emphasizes that the police should maintain a constant visible presence, creating the illusion that they are everywhere at once. This increases the perception among criminals that they are likely to be caught, thus deterring crime. It soothes criminals into believing their crimes will be detected because of the pervasive visibility of law enforcement. D. Team policing. Team policing is a strategy where police officers work in teams assigned to specific geographic areas, focusing on community engagement and problem solving. It is more about decentralizing police operations and working with the community, rather than focusing on visibility or deterrence. Thus, the theory of omnipresence is the correct answer because it relates directly to increasing police visibility to deter criminal activity by making criminals believe they will be caught. A. Teorya ng mababang profile. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang pulisya ay dapat na panatilihin ng isang mababang visibility o presensya upang obserbahan ang kriminal na aktibidad ng hindi napapansin. Karaniwang ginagamit ito sa mga undercover o tago na operasyon kung saan nilalayo ng mga opisyal na hulihin ang mga kriminal ng walang bantay. B. Mataas na visibility. Bagamat ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang pulisya ay dapat magpanatili ng isang mataas na nakikitang presensya upang hadlangan ang krimen, hindi ito partikular na nakatuon sa psikolohikal na epekto ng pagpapapaniwala sa mga kriminal na hindi sila makakagawa ng mga krimen ng hindi nahuhuli. Si teorya ng omnipresence. Binibigyang diin ng teoryang ito na dapat panatilihin ng pulisya ang isang palaging nakikitang presensya na lumilikha ng ilusyon na sila ay nasa lahat ng dako ng sabay-sabay. Pinapataas nito ang pangunawa sa mga kriminal na malamang na sila ay mahuli, kaya napipigilan ng krimen. Pinapatahimik nito ang mga kriminal sa paniniwalang matutukoy ang kanilang mga krimen dahil sa malawakang kakayahang makita ng mga nagpapatupad ng batas. D. Pagpupulis ng koponan. Ang team policing ay isang diskarte kung saan nagtatrabaho ang mga pulis sa mga team na nakatalaga sa mga partikular na heograpikong lugar na tumutuon sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at paglutas ng problema. Ito ay higit pa tungkol sa pagdesentralisa ng mga operasyon ng pulisya at pakikipagtulungan sa komunidad sa halip na tumuon sa visibility o pagpigil. Kaya, ang teorya ng omnipresence ay ang tamang sagot dahil direktang nauugnay ito sa pagtaas ng visibility ng pulisya upang hadlangan ang aktibidad ng kriminal sa pamamagitan ng pagpapapaniwala sa mga kriminal na mahuhuli sila. Without Air Force capability, patrol operation that covers large park areas, grassy fields or wooded areas requires the use of A. Bike patrol, B. Horse patrol, C. Marine patrol, D. Helicopter patrol. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Horse patrol. Explanation of each choice. A. Bike patrol. Bike patrols are useful in urban settings or areas with paved paths and roads. However, they are less effective in rough terrain such as grassy fields, wooded areas, or large park areas with uneven ground.
B. Horse patrol. Horse patrols are ideal for covering large park areas, grassy fields, and wooded areas. Horses can navigate rough terrain more easily than bikes or vehicles, and their elevated height gives officers better visibility. Without Air Force capability, helicopters, horse patrols are a practical option for such terrains. C. Marine patrol. Marine patrols are used for water-based operations such as patrolling lakes, rivers, or coastal areas. They are not suitable for large land areas like parks or grassy fields. D. Helicopter patrol. Helicopters provide aerial coverage and are excellent for covering large areas quickly. However, the question specifies, without Air Force capability, ruling out this option. Thus, horse patrol is the most suitable option for patrolling large park areas, grassy fields, or wooded areas. A. Bike patrol. Ang mga patrol ng bisikleta ay kapaki-pakinabang sa mga setting ng lungsod o mga lugar na may sementadong mga landas at kalsada. Gayunpaman, hindi gaanong epektibo ang mga ito sa mga magaspang na lupain tulad ng mga madamuhang bukid, mga lugar na may kakahuyan, o malalaking parke na may hindi pantay na lupa. B. Patrol ng kabayo. Ang mga horse patrol ay mainam para sa pagsakop sa malalaking lugar ng parke, madamong bukid, at kakahuyan. Ang mga kabayo ay maaaring mag-navigate sa magaspang na lupain ng mas madali kaysa sa mga bisikleta o sasakyan, at ang kanilang mataas na taas ay nagbibigay sa mga opisyal ng mas mahusay na visibility. Kung walang kakayahan sa hukbong panghimpapawid, helicopters, ang mga horse patrol ay isang praktikal na opsyon para sa mga naturang terrain. C. Marine patrol. Ginagamit ang mga patrol ng dagat para sa mga operasyong nakabatay sa tubig tulad ng pagpatrol sa mga lawa, ilog, o mga lugar sa baybayin. Ang mga ito ay hindi angkop para sa malalaking lupain tulad ng mga parke o madamuhang bukid. D. Helicopter patrol. Ang mga helicopter ay nagbibigay ng aerial coverage at mahusay para sa mabilis na pagsakop sa malalaking lugar. Gayunpaman, ang tanong ay tumutukoy sa walang kakayahan sa hukbong panghimpapawid na nagpapasya sa opsyong ito. Kaya, ang horse patrol ay ang pinakaangkop na opsyon para sa pagpapatrolya sa malalaking lugar ng parke, madamong bukid, o kakahuyan. Which of the following refers to the long-range planning? A. Intermediate. B. Strategic. C. Medium. D. Short. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Strategic. Explanation of each choice. A. Intermediate. Intermediate planning typically covers a medium time frame, such as several months to a few years. It is shorter than long-range planning but longer than short-term planning. B. Strategic. Strategic planning refers to long-range planning, often covering a time span of several years, typically 5 hanggang 10 years or more. It focuses on setting broad, long-term goals and defining the overall direction of an organization or operation. C. Medium. Medium-range planning is similar to intermediate planning, usually covering a time frame of 1 to 3 years. It is not considered long-term. D. Short. Short-range planning typically focuses on immediate or near-term goals, often within a year or less. It is concerned with day-to-day or immediate future planning and actions. Thus, strategic planning refers to long-range planning aimed at shaping long-term objectives and guiding overall future direction. A. Intermediate. Ang intermediate planning ay karaniwang sumasaklaw sa isang medium time frame, tulad ng ilang buwan hanggang ilang taon. Ito ay mas maikli kaysa sa pangmatagalang pagpaplano ngunit mas mahaba kaysa sa panandaliang pagpaplano. B. Madiskarte. Ang estratehikong pagpaplano ay tumutukoy sa pangmatagalang pagpaplano, kadalasang sumasaklaw sa tagal ng panahon ng ilang taon, karaniwang 5 hanggang 10 taon o higit pa. Nakatuon ito sa pagtatakda ng malawak, pangmatagalang layunin at pagtukoy sa pangkalahatang direksyon ng isang organisasyon o operasyon. C. Katamtaman. Ang medium-range na pagpaplano ay katulad ng intermediate planning, kadalasang sumasaklaw sa isang time frame na 1 hanggang 3 taon. Hindi ito itinuturing na pangmatagalan. D. Maikli. Ang short-range na pagpaplano ay karaniwang nakatuon sa mga agaran o malapit na mga layunin, kadalasan sa loob ng 1 taon o mas kaunti. Ito ay nababahala sa pang-araw-araw o kagyat na pagpaplano at mga aksyon sa hinaharap. Kaya,
Ang estratehikong pagpaplano ay tumutukoy sa pangmatagalang pagpaplano na naglalayong bumuo ng mga pangmatagalang layunin at gumabay sa pangkalahatang direksyon sa hinaharap. The operational plan, which is designed to meet everyday or year-round needs, is called A. Meeting unusual needs. B. Extra office. C. Regular operating programs. D. Special operating programs. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Regular operating programs. Explanation of each choice. A. Meeting unusual needs. This refers to operational plans designed to address special or unexpected situations, not everyday needs. It involves plans for unusual or rare circumstances that may require a unique response. B. Extra office. This term does not typically apply to operational planning in the context of meeting everyday or year-round needs. It may refer to administrative or external support operations, but it is not relevant to routine operational plans. C. Regular operating programs. These are operational plans designed to meet everyday or year-round needs. They cover the regular, ongoing activities that are necessary to maintain normal operations within an organization or agency. D. Special operating programs. These are plans designed for specific events or special circumstances that are not part of the day-to-day routine. They are temporary or event-driven in nature, unlike regular operating programs. Thus, regular operating programs are the correct choice as they are specifically designed to meet everyday or year-round operational needs. A. Pagtugon sa mga di pangkaraniwang pangangailangan. Ito ay tumutukoy sa mga plano sa pagpapatakbo na idinisenyo upang tugunan ng mga espesyal o hindi inaasahang sitwasyon, hindi pang-araw-araw na pangangailangan. Kabilang dito ang mga plano para sa hindi pangkaraniwan o pambihirang mga pangyayari na maaaring mangailangan ng natatanging tugon. B. Karagdagang tanggapan. Ang terminong ito ay karaniwang hindi nalalapat sa pagpaplano ng pagpapatakbo sa konteksto ng pagtugon sa pang-araw-araw o buong taon ng mga pangangailangan. Maaaring tumukoy ito sa mga operasyong pang-administratibo o panlabas na suporta, ngunit hindi ito nauugnay sa mga nakagawiang plano sa pagpapatakbo. C. Regular na operating programs. Ito ay mga plano sa pagpapatakbo na idinisenyo upang matugunan ng pang-araw-araw o buong taon ng mga pangangailangan. Sinasaklaw nila ang mga regular, patuloy na aktibidad na kinakailangan upang mapanatili ang mga normal na operasyon sa loob ng isang organisasyon o ahensya. D. Mga espesyal na operating program. Ito ay mga planong idinisenyo para sa mga partikular na kaganapan o mga espesyal na pangyayari na hindi bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Ang mga ito ay pansamantala o hinihimok ng kaganapan, hindi katulad ng mga regular na programa sa pagpapatakbo. Kaya, ang mga regular na programa sa pagpapatakbo ay ang tamang pagpipilian dahil ang mga ito ay partikular na idinisenyo upang matugunan ng pang-araw-araw o buong taon ng mga pangangailangan sa pagpapatakbo. Which of the following is the oldest type of patrol? A. Horse. B. Foot. C. Canine. D. Police. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Foot Patrol. Explanation of each choice. A. Horse patrol. While horse patrols have been used for centuries, foot patrols predate them, as early law enforcement and security efforts relied on individuals patrolling on foot. B. Foot patrol. Foot patrol is the oldest and most basic type of patrol. Historically, law enforcement officers or guards would walk through areas to maintain order and prevent crime, long before the use of horses, dogs, or modern police vehicles. C. Canine patrol. Canine patrols, which use trained dogs alongside officers, are a more recent development in law enforcement compared to foot patrols. They are used for specific tasks like detecting drugs, explosives, or tracking suspects. D. Police patrol. This is a general term that includes various types of patrols, such as foot, horse, bike, and vehicle patrols. It doesn't specifically refer to an older or specific type of patrol. Thus, foot patrol is the oldest form of patrol, as it dates back to the earliest methods of maintaining public order.
A. Patrol ng kabayo. Habang ang mga horse patrol ay ginagamit sa loob ng maraming siglo, ang mga foot patrol ay nauna sa kanila dahil ang maagang pagpapatupad ng batas at mga pagsisikap sa seguridad ay umaasa sa mga individual na nagpapatrolya sa paglalakad. B. Foot patrol. Ang foot patrol ay ang pinakaluma at pinakapangunahing uri ng patrol. Sa kasaysayan, ang mga opisyal o gwardya na nagpapatupad ng batas ay naglalakad sa mga lugar upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang krimen, bago pa man gumamit ng mga kabayo, aso, o modernong sasakyan ng pulisya. C. Canine Patrol. Ang mga canine patrol na gumagamit ng mga sinanay na aso kasama ng mga opisyal ay isang mas kamakailang pag-unlad sa pagpapatupad ng batas kumpara sa mga foot patrol. Ginagamit ang mga ito para sa mga partikular na gawain tulad ng pagdetect ng mga droga, pampasabog, o pagsubaybay sa mga pinaghihinalaan. D. Nagpapatrol ng pulis. Ito ay isang pangkalahatang termino na kinabibilangan ng iba't ibang uri ng mga patrol tulad ng mga patrol ng paa, kabayo, bisikleta, at sasakyan. Hindi ito partikular na tumutukoy sa isang mas matanda o partikular na uri ng patrol. Kaya, ang foot patrol ay ang pinakalumang anyo ng patrol dahil ito ay nagmula sa mga pinakaunang paraan ng pagpapanatili ng kaayusan sa publiko. The act of expelling a squatter by the legal process is called A. Demolition. B. Squadron. C. Eviction. D. Tear down. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Eviction. Explanation of each choice. A. Demolition. Demolition refers to the act of tearing down or destroying a building or structure. It does not specifically relate to the legal process of removing a person or squatter from a property. B. Squadron. This term refers to a unit in a military organization or an organized group, typically related to aviation or naval forces. It is not relevant to property or legal matters regarding squatting. C. Eviction. Eviction is the legal process of removing a tenant or squatter from a property. This involves following legal procedures such as providing notice and obtaining a court order if necessary, to lawfully expel someone who does not have the right to occupy the premises. D. Tear down. This phrase generally refers to the act of dismantling or destroying a physical structure. Like demolition, it does not pertain specifically to the legal process of expelling a person from a property. Thus, eviction is the correct term for the act of expelling a squatter by legal means. A. Demolition. Ang demolisyon ay tumutukoy sa pagwasak o pagsira ng isang gusali o istruktura. Hindi ito partikular na nauugnay sa legal na proseso ng pag-alis ng isang tao o squatter mula sa isang ari-arian. B. Squadron. Ang terminong ito ay tumutukoy sa isang unit sa isang organisasyong militar o isang organisadong grupo na karaniwang nauugnay sa abasyon o hukbong pandagat. Hindi ito nauugnay sa ari-arian o legal na usapin tungkol sa squatting. C. Pagpapalayas. Ang pagpapalis ay ang legal na proseso ng pag-alis ng nangungupahan o squatter mula sa isang ari-arian. Kabilang dito ang pagsunod sa mga legal na pamamaraan tulad ng pagbibigay ng paunawa at pagkuha ng utos ng hukuman kung kinakailangan upang legal na paalisin ng isang taong walang karapatang tumira sa lugar. D. Ibagsak. Ang pariralang ito ay karaniwang tumutukoy sa pagkilos ng pagbuwag o pagsira sa isang pisikal na istruktura. Tulad ng demolisyon, hindi ito partikular na tumutukoy sa legal na proseso ng pagpapaalis ng isang tao sa isang ari-arian. Kaya, ang pagpapalayas ay ang tamang termino para sa pagkilos ng pagpapaalis sa isang squatter sa pamamagitan ng legal na paraan. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith, perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.